araw sa lahat and welcome back to GC Catalan Vlogs. And nagbabalik na naman tayo sa another travel vlog from this channel. So katulad ng sinabi ko sa previous video is pupunta tayo sa island of Siquijor. So hindi nyo napanood ang previous video guys, may mga previous lakwatsa tayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So nakabili na pala ako ng ticket, nagkakahalaga lang sa 300 plus per head and fast crab na yun guys. So eto, nag-iisa tayong pupunta ng Siquijor kasi nauna ng ating kasamahan. Nanghali na kasi ako nagising kaya ako ay naiwan. So 9:20 nga pala ang alis ng fast crab and eto na boarding na tayo. So hindi nyo trip ang fast crab, pwede rin kayong magroro pag may dala kayong sasakyan. Na mas cheaper ang price pagdating sa per head, pero hindi ko alam magkano ang price sa sasakyan. Depende siguro sa laki ng sasakyan. And medyo mas matagal ang biyahe ng roro kaysa fast crab kasi fast crab nga. So ang fast crab nasa mga 45 minutes lang ang travel time and sa roro is nasa mga 1 hour and 15 minutes. Depende pa rin yun sa agos ng dagat. At eto na, tumatakbo na yung fast crab guys. So matutulog muna ako para hindi ko ma-feel yung hilo. So pagkagising ko ay andito na tayo sa Siquijor. So nasa mga 1 hour pa rin yung biyahe kasi medyo may pila sa bagbaba. Pero pagdating ng barko dito sa port is nasa mga 45 minutes lang. Medyo nasa 15 minutes lang yung pila kasi nasa pinakadulo ako. So medyo marami ang mga turista ngayon o di kaya mga local lang dito kasi nasa weekends kasi kami pumunta dito. So right of this moment is kinukontak ko na yung mga kasamaan ko kung saan na ba sila. So magre-renta lang tayo ng motorsiklo para makahabol tayo kung saan na ba sila nakapunta. Okay? So pagkatapos ating maglakad sa mahaba-habang port at napakainit na is nakahanap na rin tayo ng motorsiklo na i-rent and let's go na! At pagkalipas ng ilang minuto ay nakaabot na tayo dito sa Balete Fish Spa. So andito daw sila mama. So baka nandito pa sila at nagpaparelax sa kanilang mga paa habang kinakain ng mga tilapia ang kanilang mga libag. Di, joke. Legit talaga guys. Ilalagay nyo lang yung paa nyo dun sa may pond kung saan maraming tilapia ay kakagatin nila at kakainin nila yung mga dead skins nyo. Pero sa ngayon is hanapin muna natin sila mama. Ayun, hindi pala sila mama. Pero mukhang tapos na silang magpaspa. So kukumustahin na lang natin ang ating mga besita. So parang hindi na sila tumuloy sa fish spa guys. Kumain na lang sila ng ice candy. At ito, hindi pa ako kilala. Ayan, sinapak pa ako. Akala siguro nila ako ay nanlilimos lang. Oy, nanlilimos ng ice candy. Di joke. So hindi na sila tumuloy sa loob guys kasi ang daming tao and parang contaminated na yung fish pan. Kasi ang daming paa na ang nakalublob dun. So tumuloy na kami doon sa next stopover which is ang Hapitanan. Pero hindi na ako pumasok at sina Manoy din at si Dencho na lang ang nagsakay ng motorsiklo at parang hindi masaya si Dencho dito. At pagkalipas ng ilang minuto ay tumuloy na kami at dumiretso sa Cambuhagay Falls. So eto't nagpark na ako ng motorsiklo and maglalakad na tayo doon sa entrance nila kung saan magbabayad tayo ng entrance fee which is 50 pesos only. Siyempre may discount ang mga bata at saka mga senior citizen. So kitang-kita nyo talaga ang daming mga turista. So eto't nagpila na sila habang kami ay naghihintay kasi kami ay may daladalang pagkain. So pagkalipas ng ilang minuto ay eto na't bababa na tayo. So mahaba-habang lakaran ito papunta sa ilalim. So siguro na sa mga 300 steps ito. So mamaya pag-akyat is mahaba-habang akyatan na naman. So eto't naghawak kamay na sila mama at papa. At si Dencho ay napaka-hayahay sapagkat siya ay karga-karga ng kanyang papa. Ay sana all man. At pagkatapos ng ilang minuto ay nakaabot na tayo sa dulo. Ay sa ilalim which is ang dulo din naman. So eto't napakaraming tao din. So eto't naghahanap na kami ng pwesto para makapwesto na sa aming pananghalian kasi alas 12 na kami nakarating dito. So eto't ang daming tao, parang may ano talaga, may perya dito. So eto, titingin muna tayo sa mismong falls nila and pwede kayong lumambitin bago kayo tumalon sa mismong falls. O di kaya magpa-picture gamit ang tali na yan habang lumalambitin yung magpi-picture o di kaya magbi-video sa inyo. Pero don't you worry, may mga naka-assign talaga na magbi-video, di kaya magpi-picture sa inyo. Hindi basta-basta ang trabaho na
yan kasi baka malaglag pati ang cellphone ninyo. So bali papakita ko sa inyo mamaya. Sa ngayon is titingin muna tayo sa paligid at maghahanap tayo ng pwesto. So ayun no, may balsa din doon kung saan pwede kayo magpa-picture sa kanilang human drone. So bali ito, papakitaan ko kayo ng sample. So, ganon yun ang BTS ng human drone nila sa lumalambitin sila habang pinibidyohan o di kaya pinipicturan yung kanilang customer. So, napaka simple lang tignan pero napakahirap nun kasi baka mabitawan mo ang cellphone o di kaya ikaw ang makabitaw sa may tali. So, yun, nakikita nyo doon, may mga cottages doon and doon tayo papunta. So, sa kabilang side ito ng falls. So, bali, tatawid tayo sa kabilang side. Kaso nga lang nakasapatos kami ni Papa. Buti na lang may tawiran dito papuntang kabila. So, mag-ingat-ingat lang kasi napakaliit lang ng kanilang tawiran which is ang kawayan lang. But not to worry kasi mababaw lang naman ang part na to. So eto, kakatawid na tayo. So nasa 250 ang per cottage nila dito and magandang spot ito. Ayun no, kitang-kita talaga magandang angulo ng kanilang falls. Actually guys, marami pa tong mini falls sa unahan pero dito talaga yung parang main nila. Dito yung ano, may mga lambitin and may balsa. Meron din sa unahan pero hindi ganito kalapad ang ano doon. Pwede niyong talunan. Sad to say, hindi ako naligo at hindi ako nag-swing at hindi ako nagpa-picture sa may balsa kasi ako ay nakasapatos and bilad na bilad ako sa araw kasi nagmamaneho ako ng motor. Siguro sa next time, nagbabalik tayo dito, is masubukan na natin ang kanilang human drone. Pero actually guys, hindi talaga ako marunong lumangoy kaya hindi ako lumambitin. Pero joke lang. Marunong ako lumangoy mga 50% lang. So bali, iwan ko na lang kayo dyan sa magandang view habang kami ay kumakain ng aming pananghalian. So kita nyo naman, oh, ay yung talagang nakataya sa mismong droner ang buhay ng inyong cellphone except kung waterproof yan. So eto guys, pwede din kayo mag-exhibition katulad ng foreigner na ito. Ayun, oh. Ewan ko lang kung anong score na binigay sa mga judges natin. Ayun, ang dami nila. Katulad ng sinabi ko, magandang spot talaga to guys. Kitang-kita mo talaga ang mga tumatalon at nagbabalsa dito banda. So nakikita ko rin dito, may nagpapalipad ng kanyang drone. So papakitaan ko rin kayo ng aking drone shot. At pagkalipas ng ilang minuto, kami na lang ni Papa ang naiwan dito kasi ang lahat ay naligo. Actually, andun nga pala si Mama sa likod namin yun sa cottage yung nakaupo. So kami ni Papa dito nanonood lang kasi kaming dalawa lang mismo ang nakasapatos dito. At pagkalipas ng ilang minuto ay aalis na kami dito kasi mahaba-habang akyatan pa naman ito. So bale, didiretso na kami sa port pero hindi na namin lilibutin ang mismong isla. So shortcut na lang kami sa gitna ng isla sa mga bukid para diretso na kami sa port para hindi kami maiwan ng barko. So eto na at babiyahe na tayo. So ang napuntahan lang namin dito sa Siquijor ngayon is yung Cambuhagay Falls talaga. So makasakaling sa susunod na pagpapunta namin dito sa Siquijor is
iba na namang tourist spot ang ating bibisitahin. So pagkatapos namin bumili ng ticket is may isang oras pa kami bakante bago mag-boarding. So eto, pumunta muna kami ng Larena kasi may dadaanan kaming overlooking na coffee shop dito. Ito nga pala ang Larena Triad Coffee Shop. So wala lang, hindi na kami umorder dito kasi medyo kapos na kami sa pera. And enjoy na namin yung overlooking na view and bumalik na kami after dito. So papakitaan ko na kayo ng overlooking view dito. So sa nakikita nyo, nauna pala yung mga bata dito sa may viewing deck nila kasi yung mga may edad na katulad namin is napagod na talaga guys. Ayun, nasa likuran na kami. So eto, papakitaan lang kayo ng aking drone shot. At makalipas ng ilang minuto ay andito na kami sa seaport nila kasi eto na, boarding na. Ang dami pa namang nakapila. But don't worry, kasya lang naman lahat daw sa barko. At eto si Dencho, ewan ko kung ano ang nirereklamo. At pagkatapos ng ilang minuto ay nakatapos na tayo sa pagpila. So eto, at maglalakad na tayo papunta sa ating barko. Ay, fast craft nga pala. So kung magtatanong kayo magkano ang pabalik sa Dumaguete galing ng Siquijor, ay same price pa rin. Kung yun din yung sinakyan nyo nung una. So nung una is Montenegro ata yun. Ito is, nalimutan ko yung pangalan. Basta ibang barko na to, kulay pula na to at saka yellow. Yung una is puti. So eto't puno na sa ibabaw. Diyan sana kami sasakay o papesto para presko. Pero eto't puno na sa loob na lang kami. At eto't nakapila na naman uli. Ay, Anika Star nga pala. Anika Star ang na to, ngalan ng fast craft na ito. So eto't si Fritz nag-aalanganin pa sa pagtawid papunta sa barko. At pagkalipas ng isang oras na pagtawid ni Fritz ay nakatawid na kami dito sa barko. So eto na, papasok na tayo. So sa nakikita nyo, punong-puno na talaga. So maghahanap na lang kami ng pwesto dito. May bakante pa sakali. Ay, ayun, may bakante dito. So dito na lang ako uupo. Ayan sila, Manoy din at si Fritz nasa unahan. At si Neil ay parang may naiwan, may babalikan siguro. So eto na, nakasakay na tayo. Si Papa hindi napagod. Kami ay tulog at si Dindin at si Timara ay hindi rin napagod. Ayan, ang kulit-kulit pa rin ni Dindin. At pagkagising ko ay eto na, nakabalik na tayo sa City of Dumaguete. So maraming salamat sa panonood. And sana na-enjoy nyo ang ating travel vlog patungo sa Siquijor kung saan nagpunta tayo sa Buhagay Falls. So maraming salamat sa panonood and see you guys next vlog.